Napakahalaga ang magtanong. Nasaan na tayo? Maayos na ba ang buhay ng Pilipinas? At ano ang itataya mo para sa ating kalayaan? Halina, tuklasin natin! Emilio Jacinto, the brain of Katipunan. Emilio Jacinto A. Dizon, born on December 15, 1875 and died on April 16, 1899. Born in Tondo, Manila, Emilio Jacinto was proficient both in Spanish and Tagalog. He attended San Juan de Letran College and later transferred to the University of Santo Tomas to study law. He did not finish college and at the age of 19, joined a secret society called Katipunan and was one of the highest ranking officers in the Philippine Revolutionary and one of the highest ranking officers of the Revolutionary Society. He was an eloquent and brave young man, known as both the soul and the brain of the Katipunan, Andres Bonifacio's revolutionary organization. In his short life, Jacinto helped to lead the fight for Filipino independence from Spain. He became the advisor on fiscal matters and secretary to Andres Bonifacio. He was later known as Utak ng Katipunan or the brain of Katipunan. He and Bonifacio also befriended Apolinario Mabini when they attempted to continue Jose Rizal's La Liga Filipina, was a secret organization to build a new group that sought to involve the people directly in the reform movement. Tulad ng mga bayaning Pilipino, si Emilio Jacinto ay binatilyo pa lamang nung siya ay sumali sa Katipunan. Isang binata na ang sagisag na niligawan ay kalayaan. Sa halip na love letters, ay mga akdang makabayan ang kanyang isinulat. Ang kanyang mga akda tulad ng Kartilya ng Katipunan, La Apartia at ang mga liwanag sa dilim ay nagpapahayag ng mga panuntunan kung paano dapat mabuhay ang bawat Pilipino. Mariin niyang hinangad ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa, katarungan lamang, pananampalataya, huwarang pamumuno at ang pag-ibig sa kapwa. Sa mga malikhaing akda tulad ng mga ito, nakilala ang Batang Bayani bilang isang pilosopo, intelektwal at makata. Nakakatuwang isipin na ang kaununahang revolusyong pangkalayaan sa Asia ay ginabayan ng tulong ng isang 20 years old. Isang napakalaking aral mula sa ating kasaysayan ng kabataan, sila dapat nanguna sa pagsusulong ng ating kabutihan para sa bayan. Ang tampok ng kabataang ito ay minsang binansagan mismo ni Andres Bonifacio bilang mata ng Katipunan at ang kaluluwa ng himagsikan. Isang matalinong manunulat, isang mandirigmang intelektual, isang bayani. Kilalanin natin si Emilio Jacinto at ang kanyang bahaging liwanag at dilim. Aking ipinahayag na sa kadahilanan ng pagkapasok ko sa kataas-taas kagalalan ng Katipunan ng anak ng bayan ay naghandog ako ng isang magalang panumpa sa ngalahan ng bayang dinuan at sa harap ng isang kagalang nakapululong nitong Katipunan. Naguguli na lahat ng maigugol at lahat ng minamahal ko sa buhay sa pagtatanggol ng kanyang banal na kadahilanan hanggang sa ating diwang sukdan kalalagot ng hinihinga. Sa bagay na ito, isinumpa ko ring lubos na tutupad at susunod sa kanyang pagutan at mga kautusan. Sa katunayan nito,
Aking itinala ang aking pangalan ng tunay na tumatakbo sa aking magagat sa pahayag na ito. Tiniglay ko ang pamagagat na Pingkian. Sa ilalim ng sagisang panulat na Pingkian at lumikha si Emilio Jacinto ng mga akda na nakapagmulat sa taong bayan. Naging katuwang sa pagbuo ng unang pagkalatha ng kalayaan. Lakambini, ang unang sipi ng pahayagan ng ating kilusan, ang kalayaan. Napakalaking tulong ng palimbagang ito para sa Katipunan. Totoo yan. Salamat kay Don Faustino. Don Faustino. Kapitan, may mga paparating bumbong Guardia Civil. Mga papeles, kunin niyo lahat. Kapit lahat! Itago niyo. Ang may mga mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili kaysa puri. Tulad ng marami sa atin, galing din sa pangkaraniwang pamilya si Jacinto. Ngunit ang kanyang ina na si Josefa Dizon ay nagsumikap upang mabigyan siya ng magandang edukasyon. Ngunit mapanganib ang nais mong pasukin, miling anak. Napakabata mo pa. At paano pagpapaaral sa iyo ng iyong Diyose? Paano ang hangarin mong maging o makapagtapos ng abogasiya sa Universidad ng Santo Tomas? Pagpaumanhin po ninyo, mahal na ina. Ngunit higit na kailangan ng inang bayan ng aking kabataan kaysa ng silid-aralan. Alam ko pong ipagmamalaki ako ni Ama kung siya po'y nabubuhay ngayon. Hindi pa panahon, miling. Higit ka makapaglilingkod sa bayan at sa nahahaping kababayan natin kung ikaw'y magiging isang manananggol. Sa gulang ko 18, malaki na po ang may tutulong ko. Huwag mong sayangin ang panahon. Ang yamang mawawalay, mangyayaring mababalik. Ngunit panahong nagdaan ay di na muli pang magdadaan. Hindi na nga natapos ni Emilio ang kanyang pag-aaral na nooy si Jose Dizon ang nagpapaaral sa kanya, na isa sa mga 13 martir at bagong bayan. Sa pamumukadkad ng nasyonalismo sa panahon niya, napukaw ang diwa ng Batang Jacinto na himok na sumali sa samahang liberal hanggang sa makapasok siya sa samahang radikal na nagsulong sa revolusyon ang Katipunan sa tulong ng kanyang pinsan na si Marina Dizon. Marami ang nahihikayat na sumali sa Katipunan. Mayaman man o mahirap, babae man o lalaki ay nakikiisa sa adikain ng samahan. Isinubuhay ng mga Katipunero ang mga kartilya na nagsasaad ng hustisya at pag-ibig para sa kapwa. Kayo ba ay buong loob at taos-pusong umaanib sa Katipunan? Opo, Kapitan. Kung gayon, tayo'y manumpa. Sa aking pagkapatid, Sa aking pagkabatid, buong kagalingan, at mga kautosang susunod dito. Viva la Independencia de Pilipinas! ang kamahalan ng tao ay wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing kahalili sa Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid, kundi sariling wika. Yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri. Yaong di napaaapit, di nakikiapi. Yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. Matatas ang Tagalog ni Emilio Jacinto kaya tinutulungan siya ni Andres Bonifacio sa pagsulat ng mga akdang naglalayong mapaalab pa ang nasyonalismo sa diwa at damdamin ng mga kababayan. Bukod sa pag-ibig sa bayan, palaging tampok sa kanyang akda ang diwa ng pagkakapantay-pantay ng tao,
paggalang sa kababaihan, pagiging marangal at pagdadamayan. Si Jacinto ay inatasan ni Bonifacio na maglatag sa magiging tungkulin, alituntunin at asa ng bawat kasapi ng katipunan na mas kilala bilang Kartilya ng Katipunan. Ang Kartilya ng Katipunan ay isa sa mga natatanging akda ni Emilio Jacinto at ito ay nagsilbing panuntunan ng mga Pilipinong nagnanais sumama noon sa revolusyonaryong kilusan. Binigyang diin ni Jacinto sa Kartilya ang dalawang pangunahing utos ng Katipunan. Una, ang bayang tinubuan at ang pangalawa ay ang lubos sa pagdadamayan sa isa't isa. Ipinangako ng Kartilya ni Jacinto na Gayang pinag-uusig ng katipunang ito ay lubos na dakila at mahalaga. Papag-isahin ng loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog sa pamamagitan ng isang mahigpit na panunumpa upang sa pagkakaisang ito'y magkalakas na mawasak ang masinsing tabing na nakabubulag sa kaisipan at matuklasan ng tunay na landas ng katwiran at kaliwanagan. Ngunit, piling-pili lamang ang pwedeng maging kasapi ng katipunan dahil ayon mismo sa Kartilya ng Katipunan ay hindi para sa makasarili, sakim, gahaman, mapagpanggap at taksil. Maralita, mayaman, mangmang, marunong. Lahat dito'y magkakapantay at tunay na magkakapatid. Emilio! Pakaingatan ninyo ang mga sulat na ito para sa sambayanan. Makaasa ka. Mag-iingat kayo. Sa pamamagitan ng Kartilya ni Jacinto, ang Katipunan ay naging isang samahan na nais lumikha ng mabuti at mapagkalingang mamamayan na nagpapatakbo balang araw sa bayan, ngunit hindi pa ganap ang proseso na nais ng Katipunan sa bayan nang matuklasan ng mga Espanyol ang Katipunan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga Katipunan, panindigan ang kanilang hadikain nito. Isang malawak na revolusyon ang nasaksihan ng mga Espanyol na hindi pa nakikita ng mga ito sa loob ng 300 years na sa Pilipinas. Dito'y gawa ang hinahanap at gawa ang tinitingnan. Kaya't hindi dapat pumasok ang di makagagawa, kahit magaling magsalita. Kung ang hangad ng papasok dito ay siya ang maabuluyan o guminhaw at lumayaw ng tahimik ang sarili, huwag nang tumuloy. Sapagkat mabibigat na katungkulan ang matatagpuan, gaya ng pagtangkilik sa mga naaapi at madaluhong na pag-uusig sa lahat ng kasamaan. Matapos ang unang sigaw sa Pugad-Lawi noong August 1896, itinalaga ni Andres Bonifacio si Emilio Jacinto bilang generalismo ng Hilaga sa tahanan ni Melchor Aquino sa Barangay Banlat, na ngayon bahagi na ng lungsod ng Quezon. Tinangka ni Jacinto na itakas si Rizal habang nakadao ang barkong ito sa Luok ng Maynila. Patungo noon si Rizal sa Cuba upang magsilbing doktor sa kampo ng Espanyol na nakikipaglaban naman sa revolusyonaryong Kubano nang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino. Sa pagsiklab ng revolusyon, maraming nakapasok sa Katipunan na di paganap na uunawaan ang diwa at layunin nito. Ang taong matalino ay may pag-iingat sa bawat sasabihin at matututong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Dr. Rizal, batid namin na kayo ay nakatakdang ilipat sa mas malaking barko na siyang magtatapon sa inyo sa Cuba. Kami po ang mga Katipunero at naririto kami upang hikayatin kayo na sumama na sa revolusyon. Lahat kami ay armado. Wala kayong kailangan gawin. Alam ko ang kailangan gawin. Mapapahamak lang kayo. Sige na. Nauwi
Nasawi ito sa pagbagsak at pagruyak sa kanyang pagkatao. At ang mas masaklap, ang pagpatay kay Bonifacio. Bago patayin si Bonifacio, naitalaga na nito si Jacinto, punong hukbo ng personal revolusyon. Lumaban pa rin si Jacinto sa mga Espanyol, hindi sa ilalim ng bagong pamunuan ng revolusyon, kundi sa ilalim pa rin ng orihinal na liderato ng Katipunan kahit patay na si Andres Bonifacio. Kapatid, kahit anong mangyari ay hindi ko maiiwan ang Cavite hanggang hindi nagkakaisa ang naghihidwa ang pangkat ng Magdalo at Magdiwang. Kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi mandamong makamandag. Kamuntika na ring nahuli si Jacinto na batid ng mga ito ay isa sa mga leader ng Katipunan. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tienes? ¡Sinvergüenza! Ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin ang umaapi. Sa pagkawala ni Bonifacio, unti-unti na ring lumayo mula sa simulain ng Katipunan at ng kartilya ni Jacinto ang nagpatakbo ng revolusyon. Tulungan mo ko! Maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y higitan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigitan sa pagkatao.